Laki. Ah. Laki pa. Laki pa ng kaunti. Aray ko. Hindi na ako makahinga, liit, dali, pinakamaliit. Bukod sa pag-iiba ng laki, ano pa bang kayang gawin nitong bateng upo na to? Ayan. Ang bango naman. Bakit biglang naging matamis ang tubig na to? Hindi ba ako namamalikmata? Kusang naghihilom ang mga sugat ko. Pati mga pasa at sakit sa katawan ko, nawala rin. Sulit ang pagbubuwis ko ng buhay para makuha ka. Ang malas naman talaga, bakit ba kasi sa servant hall pa ako napasok bilang disipulo? Araw-araw pa akong kailangang magsibak ng 200 kilong kahoy. Kulang na kulang ang mga panggatong na to para iPass. Ayoko na ulit mabugbog. Patingnan nga sa likod ng bundok. Kabibigay lang nitong damit, punit na naman. Nakakabwisit na talaga. Hay nako. Bakit may berdeng bateng upo rito? Akala ko pa naman kung anong kayamanan, wala naman palang laman. Hayaan mo na nga, pwede na tong lagyan ng tubig. Sufan, bakit ang kaunti na naman ng panggatong mo? Kapag naabala ang mga boss natin dahil dyan, hindi na kita matutulungan. Boss Shu, nahulog po kasi ako kanina sa bundok nang hindi sinasadya. Muntik na nga po akong mamatay, maawa na po kayo, palampasin nyo na po muna ako ngayon. Wala akong pakialam dyan. Ang parusa mo, wala kang hapunan mamayang gabi. Huwag naman po, Boss Shu. Aksidente lang po talaga yun. Aksidente ba kamo? Isa kang basura na may 5 spirit root. Ano, gusto mo bang ituring pakit ang senyorito, ha? Kapag hindi mo pa rin nakumpleto yan bukas, wala ka ng swerte tulad ngayon. Paano naging ganito kat-ames ang tubig? Nawala pa ang gutom ko. Matamis, banayad ang sarap dumulas sa lalamunan. Isa nga talaga tong kayamanan. Mas maganda sana kung medyo liliit pa to. Hala. Namamalikmata ba ako? Liit pa, mas maganda pag mas maliit. Kakayamanan nga ito. Sufan. Lumabas ka na riyan, bilis. May mga opisyal mula sa itaas na mag-iinspeksyon sa servant hall. Bilisan mo ang kilos mo. Pabagal-bagal ka pa. Dagdagan mo ng 50 kilong kahoy ang sisibakin mo. Hawakan mo ng maayos to. Boss Shu, ano po ito? Ha, hampas lupa. Ito ang low-grade na spirit do. Siguradong ngayon ka lang nakakita nito, ano? Kapag ininom mo yan, lalakas ang katawan mo at mawawala ang mga sakit-sakit. Tanging ang sagaan ng Chindian sect lang ang magbibigay ng ganitong grasya sa mga utosang katulad nyo. Boss Shu, ano naman po ang itsura ng middle grade? Pwede nyo po bang ikwento? Sige, dahil maganda ang mood ko ngayon. Papalawaken ko ang kaalaman mo. Ang middle grade na spirit do ay kulay berdeng esmeralda. Ako nga mismo, bihira ko lang makita yon. Ang high grade naman ay madilim na berde. Tanging mga amo lang sa inner sect ang may karapatang gumamit nun. Paano po yung top grade na spirit do? Ang balita ko kulay ginto raw yun. Sa mga alamat na lang daw makikita yun. Kahit ako, hindi ko na maabot ang mga ganyang bagay. Kaya wag ka na ring mangarap kahit kailan. May mga dadating mula sa itaas para mag-inspeksyon dito sa lugar ng mga utusan. Kapag nagtanong ang mga amo, sabihin mo, nakainom ka kamo ng kalahating bote. Naintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Sige na, lumayas ka na't magtrabaho. Nakapagtataka, kalahating araw lang, nakapagsibak na ako ng 250 kilong kahoy,
pero hindi man lang ako nakaramdam ng pagod. Ang ordinaryong tubig na inilagay ko sa berdeng gourd na to nagkaroon ng ganitong milagro. Paano kaya kung yung spirit do ang ilagay ko rito? Ano kayang mangyayari? Nako, hindi pwede lagot ako kapag may nakakita nito. Ito na ba yung nasa alamat na top grade spirit do? Naging top grade ang lahat ng low grade na spirit do. Hindi pwede masyadong matapang ang amoy nito. Kapag nabisto ako, siguradong katapusan ko na. Ang init, parang sisibog ang puso ko. Sufan, natutulog ka pa rin. Sawa ka na bang mabuhay, ha? Boss Shu, andyan na po. Ito ba ang lakas ng top grade spirit do? Tumigil ka, lumalaki na ba ang ulo mo ngayon, ha? At hindi ka na nagtatrabaho. Nakapagtataka hindi man lang sumakit. Pero kailangan kong magkunwari ngayon. Tama po ang parusa ninyo, Boss Shu. Walang kwentang pabigat, kapag hindi ka nakapag-uwi ng 300 kilong kahoy ngayon. Wala kang kakainin sa buong linggo. Leyes. Kung mas matalas lang sana ang palakol na to, hindi sana ganito kahirap magtrabaho. Teka, yung gourd na yun, kaya niyang gawing top grade ang low grade na spirit do. Pwede rin kaya niyang gawing isang kayamanan ng ordinaryong palakol na to. Lumaki ka ng konti. Gourd, gourd, ano ba talaga ang pinagmulan mo? Ang palakol na to, bakit parang bumigat? Grabe, kaya nga nitong gawing ginto ang basura. Sufan, Sufan, swerte mo talaga, yayaman ka na ngayon. Ang ganda ng palakol na to. Isa pa. Mga tanga, kayo ang nagbigay ng walang kwentang. Dahil sa inyo, sumabog ang pugon ko. Ang laki ng lugi ko. Mababayaran ba yan ng mga hamak na aliping tulad nyo? Panginoon, maawa po kayo. Kasalanan po niya. Isa lang po akong tagapamahala. Ang mga uling na yan, ang batang si Sufan po ang gumawa. Lumapit ka rito. Ako po si Sufan, magandang araw po, mahal na binibini. Sinabi ko na noon pa, gusto ko ng pinakamagandang uling. Ang lakas ng loob ng mga hamak na aliping tulad nyo na lokohin ako gamit ang basurang ito. Ako po. Inihalo po nila ang mga sirang uling, sana po ay maunawaan ninyo. Problema nyo na yan. Sino ang magbabayad sa mga nasira ko? Tama na yan, Junior Sister. Magandang araw po, Senior Sister Hangay. Ang Pile Doris para sa pundasyon ay isang mataas na antas ng gamot. Kahit ang guro ay minsan pumapalpak dyan. Bakit kailangan mong ibunton ang galit mo sa mga taong ito? Panginoon, maawa po kayo. Ako po, sisiguraduhin ko pong itong mga batugang ito ay mapapalayas lahat sa bundok. Papalayasin lang. Tadterin silang lahat at aipakin sa mga aso. Hindi maaari, kahit na may pagkakamali sila, hindi kamatayan ng parusa para rito. Kung mamatay ang mga aliping yan, edi mamatay. Bakit mo ba sila pinagtatanggol, Senior Sister? Kung malaman ng mga nakatatanda sa sekta na pumapatay tayo ng mga alipin ng walang dahilan, siguradong mapaparusahan tayo. Hayaan mo na lang silang umalis dito sa Lingshu Peak. Naging padalos-dalos ang kapatid ko ngayon. Pasensya na at nadamay ka pa. Itong batong espiritual ay sapat na para may pagamot ang mga sugat mo sa labas ng bundok. Umalis ka na. Narinig mo ba? Lumayas ka na rito sa Lingshu Peak ngayon din. Kung hindi,
Huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko sa'yo. Mga mukhang tao pero ugaling aso. Wala rin naman akong mapapala sa basurang lugar na to. Hoy, ikaw na alipin. Mga panloob na disipulo lang ang pwedeng dumaan dito. Anong ginagawa mong kainahinala dyan? Ako po sumusunod lang po sa utos ni Senior Sister Hangay. Bababa po sana ng bundok para sa isang gawain. Ang palakol pong ito, ibinigay po niya bilang pabuya. Isa itong mahiwagang sandata, Senior Brother. Si Senior Sister Hangay talaga hindi katakatakang siya ang pangunahing disipulo ni Master Zuande. Napakagalante niya kahit sa mga alipin. Mga Senior Brother, pwede na po ba akong bumaba ng bundok? May alipin ba rito? Wala naman na siguro na malikmata lang ako. Junior Brother, yayaman na tayo rito. Mahiwagang sandata ito. Kung ipapalit natin ito sa mga batong espiritual, katumbas na ito ng isang taong sahod nating dalawa. Grabe, masyado namang malakas ang mahiwagang upong ito. Biruin mo, ang isang basag na palakol, naging mahiwagang sandata sa paningin ng mga disipulong ito. Ngayong nakababa na ako ng bundok, paniguradong mas marami ng matang nakabantay sa akin. Dapat mas maging maingat ako. Bulwagan ng mga sirang yaman. Kung magtatrabaho ako sa bulwagan, paano kung may mapulot akong yaman at may lagay sa loob ng gourd ko? E di para ko na ring nakuha ng libre yun. Tagapamahala, may kumuha na ba ng misyon sa bulwagan ng mga sirang yaman? Masyadong mababa ang puntos ng kontribusyon doon, kaya wala pa ring nagpapalista hanggang ngayon. Gusto mo bang pumunta? Kung ganun, maaari po bang aigowan niyo ako ng papeles para doon? Maglakad ka ng 20 li papunta sa timog ng syudad. Sige na, lumakad ka na. Susunod. Ikaw ba yung utusan na galing sa bulwagan ng paggawa? Magandang araw po, Senior Brother. Ako po si Sufan. Nakita ko po ang anunsyo sa bulwagan ng paggawa kaya po ako nandito. Dito sa bulwagan ng mga sirang yaman, bagamat libre ang pagkain at tulugan, kailangan mo pa ring magdala ng sarili mong kumot at unan. Hay nako, ako na naman ang gagastos. Hayaan na nga, Zing ang apelyido ko, tawagin mo na lang akong Senior Brother Zing. Sumunod ka sa akin. Napakasimple lang ng trabaho mo. Linisin mo ang mga nakakalat na basura sa loob ng bulwagan. Pati na rin ang mga inaamag na payaldores. Bulwagan ng mga sirang yaman ba talaga to? Halata namang tambakan ito ng basura. Kung may makita kang anumang bagay na may espiritual na enerhiya, sabihin mo agad sa akin. Yung huling nakatoka dito, palihim na nagtago ng kopiraso ng isang mahiwagang kayamanan. Ang ending, nabisto siya ng elder ng Ling Xiupik, kaya binugbog siya hanggang mamatay. Hindi ko po gagawin yun. Maraming salamat po sa babala, Senior Brother. Sige na, magtrabaho ka na. Mukhang ayos pa itong ilang mga sirang payaldores. Sana lang ay kayang palakasin ito ng gourd ko. Ang mga may isang linya ay mga mababang kalidad na payaldores. Wala itong halaga, pero kung may 2 linya ito, kahit inaamag pa, nagkakahalaga pa rin ito ng isang mababang kalidad na spirit stone. Mas lalo na yung may 3 linya na mataas na kalidad na payaldores, ni minsan hindi pa ako nakakakita nun. Kaya pala pwede ka ring makapulot ng swerte dito sa bulwagan ng mga sirang yaman. Kung magkakaroon ng pagkakataon sa susunod, isasama kita para magbuhat ng mga malalaking gamit sa bulwagan ng pagpapanday, doon tayo kikita ng mas malaki. Bilib din ako sa mga galing sa bulwagan ng paggawa, ang bilis mong magtrabaho. Sige, tama na yan para sa araw na to. Umuwi ka na at magpahinga. Ano kaya ang kalalabasan ng mga sirang payaldores na to kapag nabago na? Sana talaga maging mahalagang bagay ang mga ito.
Anong amoy yun? Ang bango naman. 4. Mayroon talagang 4 na linya ang Pyeldoris na to. Hindi ko lang alam kung pwede ba itong kainin. Paano kung may lason to? E di patay ako nito. Hayaan na nga. Pag may pagkakataon, magtatanong na lang ako sa pamilihan ng outer sect. Sufan, sandali lang, tigil muna. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Senior Zing, ano po iyon? Sa mga susunod na araw, may darating na mga inner disciple para mag-inspeksyon. Siguradong kailangan kong naroroon para asikasuhin sila. Kung mangyayari yun, siguradong maantala ang transaksyon ko sa Forging Hall. At kailangan kong magbayad ng maraming spirit stones bilang parusa. Sa bagay, wala namang masama kung sabihin ko sa'yo na nangangailangan kasi ang Forging Hall ng maraming bakal. At yan ang hinding-hindi mauubos dito sa Scrap Hall. Iniipon ko ang mga bakal. At dinadala ko sa kanila kada 7 araw. Pareho kaming nakikinabang. Masyadong biglaan ang mga pangyayari ngayon. Kaya tuturuan kitang mag-cultivate. At ikaw naman ang tatapos ng kasunduan ko. Ano sa tingin mo? Walang problema. Kayo po ang masusunod, Senior. May mahigpit na patakaran ng kulto, bawal ipasa ng basta-basta ang kaalaman. Kaya mayroon ka lang 1 araw. Kopyahin mo to. Maraming salamat po, Senior Zing. Langhapin ang dalisay na hangin sa ilong, ibuga ang maruming hangin sa bibig. Hayaan ang isip na sumabay sa paghinga, at padaluyin ng enerhiya sa buong katawan. Angat ang magaan, bababa ang mabigat, at kusa itong magsasama sa loob mo. Sa wakas naramdaman ko rin ang spiritual energy ng kalikasan. Aba, Sufan, mabilis ka rin palang mag-cultivate, ano? Nararamdaman ko na ang pagdaloy ng spiritual energy sa katawan mo. Ibig sabihin, nakapasok ka na sa unang antas ng chi condensation. Ito ang gravity spell, kaya nitong kumuha ng mga bagay mula sa malayo, at magbuhat ng mabibigat. Kapag naging matatag ka na, kailangan mo tong matutunan para makapagtrabaho ka. Hindi kasi pwedeng buhatin ng kamay lang ang mga dambuhalang bakal na yon. Senior, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa kabutihan nyo. Huwag kang magpasalamat agad. Itong gravity spell na to. Kalahati ng ipon ko sa buong buhay ko ang ibinayad ko rito, kaya hindi pwedeng matutunan mo lang ito ng libre. Sa bawat paghahatid ko ng mabibigat na materyales sa Forging Hall, kumikita ako ng 10 low-grade spirit stones. Kapag ikaw na ang gumawa nito, kailangan mo akong bigyan ng hindi bababa sa 200 low-grade spirit stones. May angal ka ba? Wala pong problema. Tinatanggap ko po. Sige, usapan yan Pagbutihan mo ang pag-cultivate mo. Ako muna ang gagawa ng trabaho mo sa mga susunod na araw. Hindi ba si Senior Zuyao yun? May tao pa palang pwedeng magpaluhod sa kanya rito sa Lingshu Peak. Hinaan mo lang ang boses mo. Balita ko, may naiwalang mahalagang gamit si Senior Zuyao. At pinaparusahan siya ni Master Xuan ngayon. Sa sobrang sama ng ugali niya. Kapag narinig niya tayo, baka kung ano pang gawin niya sa ating dalawa. Sa bagay sigurado ako, kapag natapos na ang parusa niya. Kawawa na naman ang mga tao sa Scrap Hall. Anong tinitingnan-tingnan nyo? Subukan nyo pang tumingin at dudukutin ko iyang mga mata nyo. Ayos nakakabuhat ka na kahit papaano ng 100 kilong bigat. Pwede ka nang magtrabaho. Senior, pwede na po ba talaga to? Pakiramdam ko po kasi, anumang oras ay mahuhulog ito, di mahulog kung mahuhulog. Hindi naman madaling masira ang bakal na yan. Kung hindi, kailan mo pa mababayaran ang mga spirit stone ko? Bumalik ka na sa trabaho at magbayad ng utang. Hindi ko kaya sobrang bigat.
Hindi magtatagal ang espiritual na enerhiya ko, hindi ko may hahatid ang mga gamit na to ngayon. Madadagdagan ng 50 spirit stone ang utang mo. Buhat. Senior, nakabalik na po ako. Ito po ang bayad mula sa Forging Hall ngayong araw. Ano, Sufan? Mahirap kumita ng Spirit Stone, no? Ang bilis maubos ng enerhiya ko, pagod na pagod ang katawan at isip ko. Pero mas madali to kaysa sa pagiging utusan sa Lingshu Peak noon. Tsaka nahahasa rin ang pagkontrol ko sa espiritual na enerhiya. 2 ibon sa isang bato, Senior. Mukhang marami ka pang lakas, edi magbuhat ka ulit ng mga gamit papuntang Forging Hall bukas. Di ba tuwing ika-7 araw ang hatid? Ngayon nga lang. Pumunta ka kung sinabi kong pumunta ka. Dami mong dada, sa'yo na tong low-grade na chi gathering pill. Kung wala kang gagawin bukas, huwag ka munang babalik dito. Lumapit ka rito. May itatanong ako sa'yo, kaya makinig kang mabuti. Ako po si Xing Chen, bumabati sa inyo, senior sister. Nawala ko ang isang vermilion bird na pendant habang nagsasanay. May nakita ba kayo sa basurahang lugar na to? Paumanhin po, senior, pero wala po kaming nakitang ganyang pendant. Kalahating buwan na ang nakalipas, si Senior Chian ng Lingshu Peak ay pumunta rin sa lugar na to. Kung hindi mo mahanap ang pendant na yun ngayon, buhay mo ang ipapalit mo. Maawa po kayo, senior. Ako po, wala po talaga akong nakita. Sufan, nandito ka pa pala. Umalik ka na bilis. Si Senior Sister Zuyao ng Lingshu Peak, nananakit ng tao sa Scrap Treasure Hall. Si Senior. Totoo ba yan? Nako, totoo nga. Napakabait na tao ni Senior Xing Chen. Bakit ko naman to ipagbibiro? Mga senior, mauuna na po ako. Yung molditang babae na naman na yun. Senior. Napakabuti ng puso ni Xing Chen, tapos nakatagpo pa niya si Zhao Zuyao. Napakamalas niya talaga. Hindi mahanap ni Xing Chen ang pendant na yun. At binugbog hanggang mamatay. Ang buhay ba naming mga outer disciple ay wala ng halaga, Senior Xing. Hindi ko pa nga nababayaran sa iyo ang 200 low-grade na spirit stone eh. Ano na ang gagawin ko? Bumabati po ako kay Master Xuan. Tatanungin kita ang Scrap Treasure Hall na to. May disipulo ba sa panlabas na sekta na nagngangalang Xing Chen? Mag-isip kayong mabuti bago kayo sumagot. Mahal na Master, kailanman ay walang Xing Chen sa bodega ng mga sirang gamit. Hey! Pakinig kayo, ang aking disipulong si Zuyao ay nagsasanay ng kanyang cultivation. At aksidenteng nakasakit ng isang hamak na utusan. Hindi ba't ganun ang nangyari?